Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmer. So ito po yung video na ito ay about po doon sa kung paano po magtanim ng pitsay gamit po itong seedling tree, pero ang ginamit po natin ay tray ng itlog. At maganda po ito siya kasi biodegradable naman po siya, at di naman kayo magwo-worry sa pagtatanim po doon sa inyong mga plat, kasi pwede nyo na po yan siyang punitin at diretsuhan na po. Wag nyo na pong kunin doon sa pinakabutas yung ating mga nai-prepare na tanim. Mas maganda po na punitin nyo na lang siya at idiretso nyo na lang sa lupa, dahil ang karton po ng tray ng itlog ay meron pong content ng carbon. Seed can grow in just about anything that holds soil and allow for proper drainage. So kahit nga hindi nyo na nga po yan bubutas-butasin, magkakaroon talaga yan siya ng drainage. At gumamit na rin po nga tayo dyan ng vermicast, dahil po ang vermicast po ay napakaganda po para sa preparation po ng ating mga seedling for germination. At ang vermicast po, kung inyo pong makikita, talaga pong maganda pong klase. Dark soil po siya, kung titingnan siya po ay process po ng vermiworm. At siyempre meron po tayo sariling alaga po dyan. So ang itatanim nga po pala natin ay pitsay. So yan po, kung makikita nyo po, ang ginamit ko pong variety is pabito. So pasensya na po, binibilisan ko na lang po kasi medyo mahaba po ito, halos nasa 12 minutes po ito kapag medyo binagala natin. So pinapakita ko lang po na pwede pong gamitin yung itlog ng tray, at tray ng itlog para po dito sa ating para po sa germination po ng ating mga tanim na pitsay. So testingan nyo po, kahit mag backyard lang po kayo, mas maganda po kasi na matutunan po natin yung pagtatanim sa backyard po, kaysa naman tayo ay bumili po ng mga gulay po na hindi naman natin alam kung ito ba ay organic or inorganic. So mas maganda kasi gumamit ng organic, kasi safety po talaga to sa ating mga pangangatawan. Yung mga nutrients na ina-absorb natin is talagang hindi po galing sa chemical. So ayan po, tinatabunan ko na po siya. Pag nailagay nyo na po yung buto, pwede nyo na po siyang tabunan ng kunting vermicast ulit. At pagkatapos siyempre nyan, didilig-diligan nyo po, babasahin nyo po siya, kahit na hindi na po masyadong matubig talaga. So yun lamang po, maraming pong salamat sa inyo, at sana po may natutunan po kayo. Paki-subscribe na lang din po, tapos paki-hit na lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago nating tutorial. Marami pa pong gumagawa nito, pero ganun pa man, sana meron po kayong napulot na aral po tungkol po dito. Salamat!